Good afternoon my friend. Welcome to Himorax Kartik. At ang gagawin natin po ngayon ay 10,000 km check up. Kaya kasama yan yung pag-check ng ating mga brake system sa front ng Expander 2019 model na GLS. Yung sa front na brakes niya, nakikita nyo caliper type, tapos brake pads. Kaya i-check natin yan, yung kapal nito linisan natin, at yung brake caliper niya, yung mga piston ay i-lubricate natin para back to original operation. Tanggalin natin. Okay, meron tayong power na torque wrench, counterclockwise. Good. Okay, tanggalan natin. Okay, ito ay 10,000 kilometer, kaya almost 1 year. At titingnan natin yung kanyang brake pads. Itong mga moving parts dito ay ilubricate natin, lagyan natin ng grease para kapag nagbe-brake siya, maganda yung function niya. Pagkagat niya, hindi siya nagbabibrate. At kung nakita ninyo yung kanyang brake disc niya, yung disc niya, napakaganda ng kanyang surface. Hindi siya nagagasgas dahil sa maintenance natin ito ng mabuti. Kaya every 10,000 kilometer ay kailangan nating i-check yung brakes, inspect at clean para maganda yung function ng brakes. At the same time, hindi siya madaling masira yung mga component parts niya. Ngayon tatanggalin natin ang brake pads nito. Okay, 14mm, gagamit tayo ng ratchet. Okay, 14mm yung size niya. Okay. Pagtanggal nito ay clockwise. Pagluwag nito ay clockwise. Ayan. Good. Tapos yung sa ilalim, luwagan natin. Good. Okay. Ayan siya. Yan. Kaya ito yung i-lubricate natin. Palitan natin yan ng new grease para maganda yung kanyang play mamaya. Yan. Yung front brake pads, kita ninyo talagang napakarumi niya. Kailangan natin ng linisan yan, lana ng sandpaper, lihaan natin pati yung dirt dito sa loob, kasi kapag may mga particle dito, small particle, yun ang kikiskis dito kung hindi natin malilinisan. Kikiskis dito sa surface ng disc, kaya hindi maganda yung brakes niya. Mas maganda yung kanyang surface ay makinis para lapat na lapat yung kanyang brake pads. Simple lang yung paglinis nito. Flat screw. Ganun lang po.
dito sa uka niya. Ano lang po, paglilinis niya. Lulubricate na natin ito. Kung nakita ninyo ang kapal o thickness ng brake pads niya pagkatapos magamit ng 1 year or 10,000 kilometer, ganito na siya kakapal. Actually, yung new niya, yung bagong brake pads ay nasa 10 mm. Nasa 10 mm dito siya. Yung kanyang new brake pads. Ngayon ay nasa 7. Okay, nasa 7. Nabawasan siya ng 3 mm sa loob ng isang taon. Pero depende pa rin sa paggamit ito. Kaya kung madalas gamitin, syempre mabilis mapodpod yung mga brake pads. Pero ang kadalasan ng pinapalitan nito, kung ang nipis niya ay nasa 2 mm o 1.1, mas safe siya kung papalitan siya na nasa 3 mm or 2 mm, pwede na rin. Kaya napakahalaga ng periodic maintenance sa ating mga brake system. Dito sa loob mayroong cover ito, kailangan din nating i-lubricate yan para hindi siya maingay. Sa dealers, mayroon silang panlagay talaga dito sa ilalim na pang spray. Pero dahil wala tayong pang spray, ang gagawin natin ay ito. Dahil ganun lang, lagyan ng grease to yung sa ilalim para kapag nagbe-brake siya ay maganda yung function niya. Tapos yung corner nito, ito yung nagkukos ng sound. Kailangang lalagyan yan. Yan yung tamang pag-lubricate nito. Okay. Ganun din yung gagawin natin sa isa. Ayan. Yung original niya, ito natuyo na yung lubrication nila. Kaya linisan natin yan. Tapos lalagyan natin ng grease. Yun. Gagawin natin, lalagyan natin ng grease yung ilalim nito para yung kanyang pin, at tulad nito papakita ko sa inyo. Ito siya. Ito kapag nawala na yung grease nito at hindi malubricate, okay, nagpo-cause ito ng vibration at napipwersa yung brakes pads niya. At kapag hindi ito maganda yung function dahil stuck up, kakainin yung kanyang brake disc. Kaya nagtataka ang marami bakit napakadaling mapudpod yung kanilang mga brake pads kahit bago pa itong napalitan, at hindi masyadong kumakapit yung caliper brakes niya, yung brake pads, dahil nga sa hindi siya maganda yung play at napipwersa, nagbabibrate. Kaya napakalaga na ito ay hindi mag-stack up, mayroong play para napakaganda ng kanyang operation kapag nag-apply tayo ng brake system. Ito yung pin sa itas, tinanggal natin, linisan natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat napakalaga na regular itong ma-lubricate para yung function niya ay maganda. Kasi kapag hindi ito na-lubricate ng mabuti at nag-stack up ito,
nagba-vibrate yung brakes, hindi masyadong kumakapit at mabilis na mapudpod yung mga brake pads natin. Kaya kailangan i-lubricate ito ng mabuti. Okay. Next, ito yung caliper niya. Mahalaga na kailangan natin linisin yung ilalim ng piston kasi ito yung naging sanhi ng pagka-stack up ng caliper piston. Kaya kailangan malinis ito ng husto bago natin ikabit. Okay. Isa natin ng husto ito. Ganito po ako mag-check, clean and lubricate sa component parts ng brake system. At so far, lahat ng mga ginagawa ko o nagpapagawa sa akin, satisfied sila. At sinabi nila napakaganda ng kanilang mga brakes. Babalik natin. Good. Bago natin ibalik, kailangan natin yung mga corner niya, lagyan natin ng grease para maganda yung function nila. Good. Okay, nalinisan na natin ang brake pads. Maganda na. Na-lubricate na rin natin lahat ng moving parts nito. Kanyang pin, yung piston. Nalinisan na natin yung caliper. Lubricate na natin. Kaya ikabit na natin ngayon ang brake pads. Unahin natin ang outer na brake pads. Ito yan. May tama ng caliper sa outer. Kaya kung napapansin niyo, itong metal na ito, yung spring na ito, ayan, dito yan sa ilalim niya, ito, sa ilalim dito, kasama yan doon sa ating pag-install ng brake pads. Ganun, ipapasok natin, ayan, ayan siya, papasok doon sa ilalim, kasama yung kanyang spring. Yan. Okay. Ganoon din sa ilalim. Dapat kasama siya. Ayun. Tapos kaya siya pupush natin. Ayan. Kaya kapag nagbe-brakes, kumakagat yung caliper, yung piston tumutulak, ang function nito ay didikit siya doon sa surface habang nagbe-brakes. At kapag naka-release yung brakes pedal, ay magre-release din siya, magkaroon siya ng clearance doon sa disc para hindi siya kumikis-kis. Kasi kung wala siyang return spring, ay madaling mapupudpod ang brake pads. At ganoon din yung itong disc niya, madaling magagasgas. Kaya yan ang kahalagahan kung bakit mayroon siyang itong metal na ito na bilang kanyang return spring. Pag nag-brakes, didikit. Kapag nag-release, aangat siya. Okay, kaya ganun yung pagkabit nito, kailangan na kasama siya doon sa brake pads. Okay, ganun din yung pag-install natin doon sa likod. Ito yung tama ng piston, nandito yan sa kabilang side, sa inertia. Ayan, yan yung lock niya, ito yung uka niya sa kanto, at yung lock kasama yan sa ano natin, papasok. Ganun din dito sa itaas. Okay, pasok natin. Ayan, ganun siya. Okay,
Halimbawa itong kamay ko, yung daliri sa kamay, ito yung brake caliper at ito yung piston. Kapag i-press during nakaapak ng brake pedal, aangat yung piston at magpo-post kakagat. Didikit yung brake pads doon sa kanyang disc. At dahil may return spring siya, ay yung metal na yun na nakausli, na nakapasok sa uka niya, at kapag naka-release yung brake pedal, naka-release yung piston, angat din siya. Yan. Nakakatulong yan na hindi maingay yung brakes kasi hindi siya kumikis-kis doon sa disc at doon sa pads. Kaya napakahalaga na mayroon siyang return spring na para magkaroon ng clearance yung disc at saka yung pad. At makakatulong yan hindi nagpe-friction, walang friction siya, kaya hindi umiinit yung brake pads. Makakaiwas siya doon sa pag-init. At kapag umiinit kasi na nakadikit sa pads, masusunog yung brake pads niya, didikit doon sa disc. Kaya nakakatulong ito para hahaba yung lifespan ng brake system. Okay, ngayon kakabitan natin ang caliper. Okay. Yung caliper niya, ito yan. Kaya natin ang taas. Tapos isunod natin ang lower bolt. Okay. 14 mm. Paghigpit ay counterclockwise. Iwasan natin mag-over torque. Yan, double check. Very good. Kaya kapag ganito yung paraan ng pag-lubricate natin, pag-cleaning at pag-inspect ng ating mga brake system, tiyak na babalik siya sa normal operation. Kabit na natin ngayon ang kanyang tire. Dapat sequence yung paggabit natin para pantay ang kanyang higpit. At flat na flat. Tapos gamitin natin yung torque wrench sa paghigpit. Okay, nasa 120 siya na force. At iwasan natin ang mag-over torque kasi pwedeng mapuputol yung ating stud bolt. Yan, ganun lang. Kaya ganito po ang proper na pag-check, inspect at lubricate sa front caliper brakes. Yung mga component parts niya, yun yung mga ilulubricate para maganda yung operation sa brake system. At makakatulong din yan na magtatagal yung mga component parts like brake disc, yung brake pads niya at yung piston. Iba pang mga moving component parts dito sa brake caliper. Ito ay expander JLS 2019 model. At kapag ganito yung paraan natin ng pag maintenance, tiyak na tatagal yung mga component parts at mag-i-enjoy tayo sa ating pagdadrive. Kaya dito po nagtatapos yung ating video tungkol sa
kung paano ang pagsasagawa ng maintenance ng front brake system ng ating mga sasakyan para manatili itong nasa maayos na kondisyon. Kaya paki-subscribe po ninyo ako, paki-hit ang notification button ng aking YouTube channel para tik na tutorial videos para makagawa pa ako ng maraming mga videos, iba't ibang mga maintenance or trouble ng mga sasakyan at may bahagi ko po sa inyo. Maraming salamat po mga friend at ingat po kayo palagi.